Pag hindi na masaya yung lalaki sa relationship, ang solusyon lang ng Diyos dyan, mahalin yung asawa niya. Yun lang ang solusyon ng Bible dyan. Hindi ka masaya sa asawa mo, na babae, mahalin mo yung asawa mo. Kaya ka hindi masaya because you're not loving her enough. Why? Because women naturally, when they feel loved, it's easier for them to submit. That's right. And this is when men, another hard pill to swallow, men should be the initiator because you are the head. Pinakakailangan ng babae ng pagmamahal doon sa time na alam niya sa sarili niya na hindi siya lovable. Kailan pinakakailangan ng lalaki ng respect? Pinakakailangan ng lalaki nung support ng wife niya pag wala ng ibang naniniwala. The most precious thing you can give to your husband is peace. Be his peace. Not necessarily safe space, but peace. Ngayon, kung walang gustong mauna, dapat lalaki mauna. Kasi yung lalaki ang head eh. Kaya it's not about your happiness. Yeah. It's a covenant with the Lord, and our share is to obey. And when you obey, you reap the rewards. Ang beneficiary ikaw. Welcome to Life Place Podcast, where we talk about life, faith, and anything in between. Ngayon, we have a special guest with us. And itong special guest natin, I think we can call him not a special guest anymore because he is part of our family. Actually, he is our ninong. Ninong siya sa aming kasal ng aking nag-iisa at pinakamagandang asawa ni si Pastora Shek. Pero ang bibida ngayong special episode na to is walang ibang aming ninong. He is the founder and he has reached millions of souls for Christ. He is an itinerant speaker and masabi natin na talagang he's being used by God in the body of Christ. And when you approach him personally, parang wala siyang pinagkaiba on and off the stage. He is real and bagay na bagay siya for Life Place Podcast. Without further ado, let's welcome Pastor Ruther! Hello po mga Ka-Life Place. Anong tawag natin? Ka-Life Place? Ka-Life Place. Hello mga Ka-Life Place. Ka-Life Place, pwede. Kayo. Thank you for having me, Yes. my beautiful inaanak, both of you. Yes. Pastor Peter, Pastor Well, Shek. Thank you, Salamat. Ninong, for Thank being here with us. As of this time of recording, umuulan, bumabagyo. Signal number 5. Signal number 5, pero grabe, you still allowed us to really be here dito sa Life Place Podcast. Thank you. Tsaka congratulations sa Life Place kasi ang daming upgrades dito since the last time we were here. Ito actually, itong structure na ito, wala pa ito dati. Nung punta namin. Congratulations, Life Place. At sa mga magpapakasal dyan. Yan. Yes. Ninong, di ba Ganda dito, nagkakasal best ka venue. din? Nagkakasal ka rin, di ba? Meron akong Ayan. krasam. So may bago tayong package. Venue plus officiating minister. Pwede. Pwede, no? Wedding minister. Well, once again, we want to thank you, Ninong Ruther. Talagang matagal na natin to na pag-uusapan na magkakaroon nga ng ganitong podcast, no? And thank you rin for me inviting you sa mga previous podcast ni Bible Ninja. And Salamat. Grabe yung nare-reach ni Bible Ninja. Personally, Pastor Ruther, during the pandemic time, I was really impacted by your ministry and sobrang nagpapasalamat ako, Pastor Ruther. During those times talagang malaki yung impact ni Bible Ninja sa akin kasi as we would know, during pandemic times, nasa kanya-kanyang bahay. Tama. And closed ang mga churches. Pero dito nabuhay yung ministry mo di ba? Yung Bible Ninja. And personally, I was impacted by your ministry. And I believe, millions have reached your ministry. And thank you for really being, you being used by God. Na talagang kahit online, kahit hindi natin pwedeng maliit ang online talaga di ba? May reason talaga si Lord. Ba't niya yung ginawa? Ba't niya pinayagang magawa yung internet? Nung pandemic, ang daming mga backslider na nakabalik.
sa online church. Through online online. church. Kasi sa online church, walang nakatingin sa'yo eh. Ikaw lang ang nakatingin. Kasi yun ang pinakamahirap eh, yung pagbabalik ka sa church. Parang matagal ka hindi nag-gym. Pakiramdam mo pagpapasok ka lahat nakatingin sa'yo. Ganun, so ang hirap mag-umpisa ulit. Exactly, yeah. So kahit sa totoo, sa gym, wala namang may pake. Di ba? Unless talagang kilala ka doon. No? Pero sa church, iba eh. Lalo pag community church. Pag matagal ka nawala, you strongly feel like all eyes are on you. Exactly. Lalo na kung hindi maganda yung pagkaalis mo. Halimbawa, nag-backslide ka talaga o ano. So, pagbalik mo, hindi mo alam kung paano ka i-receive o ano. So, Right. dito sa sa online, nakabalik sila sa church. Although part sila ng service, pero it's just them and the Lord talaga in that moment. So, Yeah. yun. So, Yeah. tapos, nung bumalik na yung physical service, hindi ko tinatawag na face-to-face eh, kasi wala pa ako nakitang service talaga na face-to-face. Kasi magkakatabi yung mga tao eh, so side by side. Hindi siya face-to-face. Di ka siya face-to-face, side by side. So, tapos so nakabalik. So, pero sabi nga ni Bishop Manny Santiago, hindi na dapat yung mga churches, hindi na nila pabayaan yung online ministry. Yeah. So, andyan na, it's here exactly. to stay. It's here. Kaya kami, tayo sa Convergence Church, tuloy-tuloy pa rin yung online ministry. And evident to sa mga churches ngayon na before, wala talaga silang online ministry. Ngayon, dahil sa pandemic, nagkaroon sila ng online ministry, no? Wow. Love. Oh, yeah. How are you? Nag-enjoy na nga akong makinig eh. Pero yeah, we are so blessed to have Ninong Ruther. Oh, Yan. sorry. There you go. Okay na. Yan. Ayan, di ko nagagalawin. Sige, ganito na lang. We are so blessed to have Ninong Ruther. Fun fact, he's also a pastor's kid. Tama po ba? Evangelist si Papa. Grabe. So, mga PKs ang mga nandito ngayon and also now serving the Lord. So, marami tayong mapag-uusapan. Sana mapag-usapan natin lahat. So, I'm just so blessed to be with our Ninong nung siya'y nasa kasal namin. Yeah. Talagang sumobrang Sa mga saya. hindi nakakaalam po, si Masaya na. Ninong po yung pinakaunang dumating sa venue. Yeah. Actually, sobrang aga niya. Tulog pa lahat. Dumating sila ni Jerwell ng around 5 a.m. 5 a.m. Grabe, ang 5 in the morning, Nakapajama pa nakapajama. Wala pa ako sa sariling ulirat. Dumating siya, sabi ni Pastor, dito na ako, anak. So talagang, grabe, thank you, Pastor Ruther, Thank you, for Ninong. you Thank you being so here much. nung kasal namin. Talagang we Yeah. appreciate your presence. And, Yeah, during our wedding, grabe doon siya, mas lalo kong nakilala rin doon si Ninong na talagang when he talked about marriage, using yung puppet, si Lolo Teddy. Lolo Teddy yung dala mo doon, no? Si Lolo Yeah. Teddy. Sobrang, ang daming naaliw at the same time, parang na-rebuke na, aray ko. Pero natawa. So, bakit niyo po yun ginagamit, Ninong, yung way, yung humor, no, sa inyong ministry? I grew up in a church where most of the teachers are humorous, especially the founding bishop, si Bishop Sana Wally all. Magcalas. Tapos, ini-explain nila kung bakit. So, ibig Okay. sabihin, intentional yung use ng tool. So, it's just a tool. Do not obsess over it. You have to use it intentionally. Ang sabi ni Tatay Wally, ganun tawagan namin, tatay, kuya, ganun. Sabi ni Tatay Wally, pero second hand na to. Ibig sabihin, sinabi niya sa tinuruan niya, sinabi ng pastor sa akin. Kasi bata pa ako noon nung nandun ako. So, nung youth pastor na ako, when I was starting to teach, sabi sa akin naman nung student niya, si Pastor Ed Daes, ang sabi niya, sabi ni Tatay Wally, yung humor is like an anesthesia before a surgery. Kaya mapapansin mo, yung mga world famous na mga speakers, yung humor nila, almost always sa start lang. Pang-start lang ng, di ba? Kumbaga sa gas stove, pang click, pang ganun lang. Pero hindi yung humor ang magsusustain. Yeah. Kailangan may Holy Spirit talaga para yung fire Yeah. wala naman sila, alam nga naman puro joke lang, di ba? Pero kasi nga, sabi nga sa Hebrews, di ba, the word of God is living and active, sharper than a double-edged sword. It penetrates
the dividing soul and spirit, bones and marrows. No? It judges the attitudes and the heart. No? Masyado siyang matalas. So, pag careless kang magwasiwas ng truth, no? Baka hindi sa yung word naman ni Lord, it shall never return to him void. Pero baka mas patagal yung process kasi baka sobrang careless mo imbes na healing ang madala mo, damage. No. So parang nag-oopera na doktor na Yeah. kailangan maingat ka. Okay, so nakikita ko talaga sobrang efficient ng humor done right. If you use it right, no, and you drop the hard truths at the right time, no. Kumbaga sa boxing, pasok na pasok yung suntok mo, mahirap siyang ilagan. Yeah. Because when people are laughing, they're open. Wow. As in the defenses are down. Yeah. And then you drop the hard truth there, talagang it's gonna penetrate. Tapos, doon mo sila ngayon i-challenge. So in marriage, Ninong, what is a hard truth Marami. na difficult to swallow sa marriage na natutunan niyo po through the years? Sa lalaki yung it's not about your happiness. Oof. Okay. Marriage is never about your personal. It's not a pursuit of happiness. The pursuit of happiness has left many people broken and miserable. Because kasi the irony is, if it becomes your end goal, hindi mo siya abutan. Para siyang shadow. Diba yung sinabi ko dati sa Bible Ninja, yung shadow. Pag nakaharap ka sa liwanag, nasa likod mo yung shadow. Yung shadow ang sumusunod sa'yo. Pag nakatalikod ka sa liwanag, sinusundan mo yung shadow. Hindi mo siya aabutan. Lagi siyang one step ahead. Tama. Lagi siyang nasa... Okay. So, pag nakatalikod ka kay Lord, ibig sabihin, ang priority mo, hindi yung word, hindi yung obedience. Ang priority mo, happiness. Habang buhay kang maghahabol ng happiness. Kasi habang buhay. Okay? Chasing after the wind, parang ganun. Sabi ni So, pero kapag ang nakaharap ka sa word, kung ano sinasabi ni Lord, halimbawa, I don't feel good about this, no, I'm not happy. Right? Anong sinasabi ng Lord tungkol sa relationship ko ngayon? Pag yun ang sinunod mo, it's like you facing the light. Yung happiness ngayon nasa likod. So, if you move towards the light, yung happiness naman ang sumusunod sa'yo. That's right. Okay, so, kasi, makikita mo, halimbawa, it's not about your happiness. Why? Kasi, ang marriage kasi is an illustration, it's an illustration of the relationship of Christ towards His church. Tapos, ang utos sa lalaki, husbands, love your wives as Right. Christ Right. loved the church. How? How? He offered himself up for her. He offered his life. So, ang mandate sa lalaki, pag pumasok ka sa marriage, kailangan handa ka mag-alay ng buhay. Kaya sinasabi ko sa mga youth, I'm not saying it's easy, but it's the biblical way. No? Therefore, it's the best way. Why? Kasi the author of the Bible is the author of marriage. Right. So, pag sabi ko, kahit anong in love mo sa babae, pag hindi ka pa handang mag-alay ng buhay, huwag mong liligawan. Pakiulit nga po. Sarap naman nun. Can you repeat that, Ninong Ruther? Kahit For all the single people out Single there. man. Single man. kahit Yeah. kahit anong in love mo Oh, sa wow. babae, no? Pag hindi ka pa handang mag-alay ng buhay para dyan, huwag mong liligawan. Okay, sa mga babae naman. Sa mga babae ang hard truth. Excited ka. Ang hard truth sa babae, lalo with today's 'di ba, the progression of the culture and all that, no. Yung submission. Oh, yeah. Submission. Oo. Kasi ganito 'yan. So, ang lalaki inutusang magmahal. Oo. Ang babae inutusang rumispeto. Specific 'yon. Si Paul nagsabi, Paul was the most brilliant of all the writers, no. Kasi mismong si Peter na chief apostle, nahihirapan kay Paul. Sabi niya sa 2 Peter, yung mga sinulat ko, sinabi na rin to ni Paul. Sinulat niya na rin to, pero yung ibang sulat niya, mahirap maintindihan. Si Peter na yun, ha? Di ba? Assistant ni Jesus. Nahihirapan siya kay Paul kasi nga sobrang, kumbaga sa atin, spectrum si Paul. Eh. Ibig sabihin, iba siya, hindi siya normal. Eh. Hindi ko sinasabing special child siya, pero ibig sabihin, iba si Paul. No? Hindi siya, para siyang Charlie Kirk, hindi siya abot ng normal na utak. Okay, so ang sabi ni Paul, so syempre deriving from the Tanakh, the old scripture, the Old Testament pala, kasi scripture is scripture. So the Old Testament. Tapos ang naging formula niya,
No, from the scripture. Kasi sa New Testament, pag sinabi nilang from the scripture, they're referring to the Old Testament because the New Testament was still being written. Yeah. No? Although meron ng gospel noon, so considered ano na yan, scripture sa kanila. So sabi niya, husbands, love your wife as Christ loved the church. So ang mandate sa lalaki, mahalin yung babae. Paano? Mag-alay ng buhay. Okay? Ang model mo si Jesus. So ang tanong, si Jesus ba nung nag-alay ba siya ng buhay, was he all giddy about it? Was he happy? course Nung nasa Gethsemane siya, he was broken. Oh, yeah. It gave him joy. Sabi sa Hebrews, for the joy that was set before For him. him. Through the But he cross. wasn't happy. Oh, Kasi yeah. joy and happy, magkaiba. they're eh. different. He wasn't Yeah, yeah, laughing yeah. on the way to the cross. He was, course. ang saya-saya ka. Hindi naman ganun di ba? Pero in his heart, he Right. had joy because he was being obedient and Exactly. he knew the end goal. Sa Revelations pa lang, sabi sa Revelations 13:8, sa Genesis pa lang, decided na yon. The Lamb of God that was slain since the creation of the world. Okay, so was he happy? Was he happy? Lord, sabi niya, Father, if it is your will, let this cup pass over me. But not my will, but yours be done. Yep. It's sacrificial. Love, especially in marriage, is when he offered his life, loving his wife, the church. Okay? It was sacrificial. Ano ang ibig sabihin ng sacrificial? You do what is right even if you're not happy about it. Yun ang sacrifice because love without sacrifice is cheap. It's cheap. It's just barkada love. It's just gig love. It's disco love. Okay? It's bright lights and drinks and yun lang. So, yun sa lalaki. Sacrificial love, mag-alay ng buhay. Sa babae, respect. Yes. Okay. Bakit hard to swallow? Ang pinakamadalas kong ma-meet na resistance dito, even among Christians, okay? Yeah. Paano pag hindi ka respeto yung asawa? Yeah, because I've heard that, Ninong. Sabi nung isang babae, I won't be mentioning names, no? Sabi niya, I want a man who's worth submitting to. Yeah. So she's looking for a person na yung worthy naman ng submission and respect. Pag single ka, tama yung mindset na yon. Pag married ka na, Nako, paano yun? maling gamitin yon. Bakit? Kasi it's Okay. putting condition towards God na naglagay ng commandment. So since sabi ni Lord, wife, you're a wife now, right? Okay, this is my... Kasi ganito ang problema ng mga Christians sa scripture. Problema natin kung paano tayo gumamit ng scripture. Yung wife, naghahanap siya ng scripture para sa husband. Yung husband, naghahanap ng scripture para sa wife. Yung anak, naghahanap ng scripture para sa parents. Papa, Mama, ito sabi sa Bible, oh. Hindi obligasyon ng anak ang kanyang magulang. Bagkus, di ba? Ang anak ang obligasyon ng magulang. Oh, bakit niyo ako pinagsusupport? Ang parents naman, ano sasabihin ng parents? Honor your father and your mother, oh. Di ba? Nakuha niyo? Walang gustong gumamit ng para sa kanila. Sasabihin ng husband, Wow. oh, Mrs. Oh, sabi, submit to your wife, oh. Pero nilalampasan niya yung love your wife as Christ loved the That's church. right, that's right. Okay. Yung Mrs. ganun din. Husbands, love your wife, oh. Pero ayaw niya yung submit. Submission. Yeah. Ibig sabihin tayo, naghahanap lang tayo ng Bible verse para ipukpok sa iba. Ayaw natin ipukpok sa atin. Yung utos sa kanila, sila nga hanap nun, dapat silang sumunod. Sila ni Lord mag-usap. Yung unless pastor ka, ituro mo sa church mo. Okay, diba? okay, yeah. Ngayon, ikaw personally, ang hanapin mo yung utos sa'yo. Halimbawa ako, ano ba ako? Asawa ko, anak, kapatid. Asawa kong lalaki. Yun ang hanapin ko. Hindi ko hahanapin yung asawa para sa asawang babae at para sa magulang o para sa... Hindi, para sa magulang. May anak na ako. So, para sa magulang din. So, ngayon, depende sa relationship. Yun ang para sa magulang. Sabi ni Solomon, hangal ang isang magulang na hindi nakapaghanda sa kinabukasan ng kanyang mga anak, kailangan ko maghanda. Para sa kinabukasan ng anak ko. Okay, hindi obligasyon ng anak ang kanyang magulang. So hindi ako dapat mag-provide ako sa anak ko na hindi niya ako obligasyon, okay? Dapat alagaan ko yung sarili ko para pag tumanda ako, hindi ako alagain. I mean, maggawa ako ng insurance, ng mga plans, ng ganyan, contingency plans, para hindi naman madikdik yung anak ko. Okay, para sa magulang ko naman, wala na yung parents ko, kinuha na pareho ni Lord. Pero nung buhay pa sila, para sa magulang ko, gagamitin ko ba yung hindi obligasyon ng anak? Hindi. Ang gagamitin ko, honor your father and your mother. Ang gagamitin ko, yung sinabi ni Paul, na kung Kristiyano ka, tapos hindi mo tinutulungan ang iyong kamag-anak, lalo ang iyong sariling pamilya, masahol ka pa sa hindi unbeliever. nakakilala. Masahol ka pa sa hindi nakakilala sa Panginoon, tinalikuran mo ang pananampalataya. Yun ang gagamitin ko, susuportahan ko yung parents ko.
So bilang anak, ang hanapin ko yung para sa anak. Bilang magulang, hanapin ko para sa magulang. Sa hard to swallow sa going back to the wife, hard to swallow sa wives talaga yung respect. So para mga sinasabi, pag wife ka na, tapos hindi na makarespeto, so Lord, susundin lang kita, pero baguhin mo muna to. Pag di mo to binago, hindi kita susundin. Diba? Rebellion yun. Sa Lord, hindi sa husband. Okay? Yung husband ganun din. Pag sinabi ng husband, hindi, mamahalin ko lang to pag lovable na siya. Pag di siya lovable, di ko siya mamahalin. Bahala ka dyan, Lord. Christian ka eh. So, mga anak kayo ni Lord eh. So, kaya, di ba yung sabi, dapat si Lord, tapos yung husband, yung wife, di ba? Tapos pag papalapit ka kay Lord, malapit ka isa-isa. Maganda yung diagram na yun. Pero meron akong sarili. Okay. Pero syempre, medyo guilty ako ng ng reading into the word, no? Okay. Pero think about this if it makes sense. Okay? Sabi ng Genesis, kasi hindi naman to doctrine eh. Okay? For conversation's sake. Okay, go. Advice lang ito, marital advice. Ang sabi ng Genesis, the two shall become one flesh. One flesh. Okay? Sabi ni Jesus, the spirit is willing but the flesh is weak. Tapos sabi niya, the two shall become one. So you are now one. Okay? You're not even a couple. You're one. You're one. Without Jesus, you're single. You're single together. So it's not even a marriage to begin with without Jesus. So it's not a triangle. Dapat mag-iisa-isa kayo, tas si Jesus, tapos yun ang couple. Okay, so kayong dalawa, magiging kayo, magsasubmit kayo parehas kay Jesus, yun ang couple. Okay? So, pero kung kayong dalawa pursuing your own thing separately, so hindi siya ganon. Okay? So, tapos, yun lang laging consultation, sagutin na natin yan. Irerespeto ko siya kapag respeto na siya. Tama, girls? Okay. So, pag wife ka na po, delikado yan. Naglalakad ka sa manipis na yelo. No? Kinukuryente mo sarili mo. Why? Okay? Tell me, girls, lalo yung mga nanganak na. Okay? Tell me if this is not true. Okay? When your hormones kick in and your body starts to change, di ba? Yung nangitim yung kilikili mo, nangitim yung leeg mo, lumapad yung ilong mo. Because you're giving life eh. Okay? Okay, yan. O kaya may sakit ka, yan, ganyan. Okay. O kaya yung sobrang ganda mo, wedding, di ba? Sobrang ganda. Ikaw, super ganda. Like the goddess type level, no? Tapos, sinabihan ka ng husband mo, you're so beautiful. Okay yun, di ba? Pero iba yun sa nag-gain ka ng weight, tapos tinitingnan mo yung sarili mo, hindi ka lovable, nabubugnot ka sa sarili mo. Tapos yung husband mo, parang walang nakitang changes. Parang kung gano'n siya, baliw na baliw pa rin sa'yo. May yakap ng yakap, kiss ng kiss. Hinamay mo, pretty-pretty ng wife ko, di ba? Di ba yung iba parang kunwari lang yun eh, pero sa loob niyo, gustong-gusto niyo yun eh. Di ba? Yung may sakit ka, hindi ka naliligo, tapos pakit-pakit mo pag nakikita mo yung sarili mo sa mirror, tapos sinusubuan ka niya ng lugaw, tapos sinasabi niya, oh, honey, you're so beautiful, kahit may sakit ka, I love you, tama? What's the point? The point is, the woman, the wife needs love the most in moments that she knows she's not lovable. Tell me if it's not true. That's true, 100%. 100%. Yeah. Di ba? Yeah. Pag walang ibang, kahit yung mga kapatid mo, sinasabi, ano nangyari sa'yo? Pangit mo na, di ba? Correct. Pero yung husband mo, may flower, may ano, di ba? Kasi yung pagmamahal na yan, hindi na yan galing sa mata, galing na yan sa puso. Yung sinabi niya maganda ka, hindi galing sa mata yun, galing sa puso yun. Okay. Kasi totoo naman, alam mo, may mas maganda sa'yo eh. Di ba? Pero para sa kanya, ikaw pa rin. It's a conscious decision because it's a compliment out of love. Okay? So, ngayon, kung na-appreciate ng babae, pinakakailangan ng babae ng pagmamahal doon sa time na alam niya sa sarili niya na hindi siya lovable. O tanong niyo sa akin kung kailan pinakakailangan ng lalaki ng respect. Yan. Yan, kailan, Nino? Hulaan mo. Kailan ba? Pinakakailangan ng babae ng love pag hindi siya lovable. Kailan pinakakailangan ng lalaki ng respect? Kung kailan hindi siya respetado. Because when everything is going your way, Yeah. Tama, Okay. madali lang eh. nasa opisina ka, ikaw si CEO, di ba? Lahat ng tao mo, congratulations boss, the sales closed. Ang galing mo talaga. You're at the top of the world and your wife comes in and saying, galing ng asawa ko, I'm so proud of you. Dali lang. That's okay. Oo. Yeah. It's natural. It's convenient. Yeah. Oo. Pero kung lahat wag naman mangyari. Pero kung lahat, bagsak. Ako kasi na-experience ko yun eh.
Kasi may experience mo yan when you reach the top. That's right. Kasi makukompare mo eh. 'Di ba? 2010, 2011, Pilipinas Got Talent was a worldwide phenomenon. Right? We were all over the place. No? Yeah, Na yeah. araw-araw yung aeroplano, request ng mga mayors, request ng mga Yeah. kung saan-saan. Okay? Isang gig, 6 figures, 5 figures. Wow. We were at the top of the world. You arrive at the place, may banda, may welcoming committee, and also, yan. Okay? Na-experience namin yan. Okay? Tapos na-experience mo yung crickets. Yung ano nangyari? Wala, di ba? No, so, tapos, consolation, natatanungin mo sa mga friends mo, wala rin sila. Parang, okay, it's a season. No? It's nothing personal. Pero, may lean season eh. Yeah, yeah. Ibig sabihin, pag yung misis mo lumapit sa'yo, tapos sinabi, ang galing mo, ang dami mong pera, diba? Tapos everybody's happy, everybody's congratulating you, celebrating you. Yeah, good. Okay. Pero pinakailangan ng lalaki nung support ng wife niya pag wala ng ibang naniniwala. That's right. Ang problem sa mga babae, lalo sa Pinay, kasi mga Gabriela silang, no? So, imbis na laging tough love, hindi kailangan ng lalaki ng tough, hindi nyo kami anak. Okay, yung tough love pang anak yun. Huwag ninyong i-tough love yung asawa nyo. Noted, Paz. The wives, please remember, okay? The most precious thing you can give to your husband is peace. Be his peace. Not necessarily safe space, but peace. Be his peace. Hindi mo yan kaya pag wala si Lord kasi the peace of God that transcends all course. human understanding. So, be his peace. Exude the peace of God towards your Yeah. husband. Why? Because sa labas, lalo kung corporate yan, lalo people like you, no, you do battles outside. Ako, ang dami ko ng basher sa labas, di ba? Tapos, pagdating mo sa kwarto, dadagdag pa yung misis mo sa mga mangbabash sa'yo. No? Do not be another battle for your husband to win. Wow. Eh, So, kailangan niya ng peace. Kaya magtataka ka, may mga celebrity, mga iniwan yung asawa ang ganda. Yung pinalit, parang anong nangyari? Ba't siya nag-downgrade? Di ba? Yung Yeah. pinalit parang, Hindi naintindihan yon ng mga hindi tumitingin sa loob eh. Yeah. Sa labas lang. Akala nila kasi yun lang ang relationship. Kasi kailangan ng lalaki ng peace, doon niya nakukuha, doon siya pumunta. I'm not justifying it, I'm making you understand. Okay? Kasi this is the reality of it. Kailangan ng lalaki ng peace. Kaya nga ang Diyos, ang utos niya sa babae, hindi mahalin yung asawang lalaki. Yeah. Meron ka mababasa sa Titus na sinabi ni Paul kay Titus na yung mga elder women, turuan nila yung younger women to love their husbands. That's in preparation. Okay? Pero sinabi niya kung paano. To submit to their husbands. That's love their husbands, to submit to their husband and respect their husband. Meaning, kaya ang babae hindi direkta sinabihan, wife, love your husband. Hindi. Sa ibang babae pa sinabi. Yung may experience na yung may asawa, turuan mo yung walang asawa, sabi mo, irespeto yung asawa. Sabi mo, mahalin yung asawa, paano? Irespeto. Kasi siya may experience siya sa marriage, yung isa, papasok pa lang. Okay. Right. Sa lalaki, sinabi, mahalin mo yung asawa mo. Sa babae, ang sabi, respeto mo yung asawa mo. Bakit? Kasi sa mga lalaki, lalo sa marriage siya, sa mga lalaki, respeto itsura ng pagmamahal. Yun ang love language. Yun ang, sa lahat yan. Sa lahat. Lahat. Lalo kung nire-respeto yung asawa mo sa labas. Boss, pastor, manager. Yep, yeah. Huwag mo siyang aawayin sa harap ng mga tao niya. Oh. Wow, Yeah. maano ka, gugurang ka sa mata ng mister mo. Ay mo, magkaka-wrinkles ka kahit wala. Papangit tingin niya sa'yo. Ang laking nun sa lalaki. So, kaya nga makikita nyo, di ba, yung pinalit hindi naman maganda. Di ba? Yeah, Kasi dun, gumaganda kasi sa mata ng lalaki yung babaeng marespeto eh. So, kung marespeto ka, maganda ka na, edi plus point pa, lalo ka pang gaganda. Okay? So, bakit ganun? Alam niyo kung bakit? Ba't ganun din-design ni Lord? Bakit? Kasi love ni Lord ang tao, siya nag-design. Alam niya kung paano gumana. Pag hindi na masaya yung lalaki sa relationship, ang solusyon lang ng Diyos dyan, mahalin yung asawa niya. Wow. Yun lang ang solusyon ng Bible dyan. Hindi ka masaya sa asawa mo, na babae, mahalin mo yung asawa mo.
Kaya ka hindi masaya because you're not loving her Yeah. enough. Why? Because women naturally, when they feel loved, it's easier for them to submit. That's right. And this is when men, another hard pill to swallow, men should be the initiator because you are the head. See, and we represent Jesus in the diagram. No? Yeah. In the illustration, the husband is the head of the family, the head of the wife, in the same manner that Jesus. Christ is the head of the church. So the woman is representing the church. body. The husband is representing Jesus. Isipin yung gano'ng kalaking, gano'ng kalaking challenge. No, kaya without Jesus, it's impossible. How would you represent Jesus without Him guiding you? No. So, kaya kailangan talaga, so yun kasi ang gagawin ng iba, hindi ako masaya, so maghanap ng happiness. Pag minahal mo yung, kasi alam ni Lord, pag minahal mo yung asawa mo, mahalin mo lang siya ng mahalin, naturally, irerespeto ka niya pabalik. Pag naramdaman niyang mahal mo siya. Yeah, yeah. Kaya ang babae hindi inutusang magmahal kasi confusing kayo magmahal eh. Ang inutos sa inyo mag-respect. Okay? Kasi kung totoo, confusing magmahal ang babae. Tinatanong ba ng babae sa lalaki kung anong klaseng love ang gusto? Hindi, di ba? Oh, di ba? Sinasabi nyo lang, ginagawa nyo lang yung gusto nyong love. Tama? Okay, nakasanayan ninyo. That's right. Confusing sa lalaki yun. Kasi ang mga love language ng babae, magsishare sa'yo ng secrets, ba? Ichichismis sa'yo yung secret ng classmate niya na hindi mo, wala ka naman kanalaman doon. Huwag mo sabihin kayo, ganyan. Iipunin yung sama ng loob niyo sa trabaho, ibubuntun sa'yo. Love yun eh. Kasi special ka eh, ibubuntun sa'yo. So pag masaya siya, ibubuntun niya sa'yo. Pag galit siya, ibubuntun niya rin sa'yo. Wala kang kamalay-malay. Tama? Oh. Lalo kapag yung babae, career woman o kaya ang hirap pag career woman, kailangan mo aralin talaga sa scripture tsaka yung behavior. Misis ko, pastora yun. Bunsong babae. Lalo na Hindi yung naman siya ganyan. pwede mag-cranky at saka mag-tantrum sa church. Correct. Sa Diba? inyo binabato. Pag gusto niya na magwala doon kasi pasaway yung mga leader, away ng away, anong gagawin niya? Siya yung pastor. Hindi na, ngayon, bunsong kapatid siya. So siguro sa kuya niya, pwede siya mag-tantrums. Hindi naman yung kuya niya, kasama niya ako. So ipunin niya lahat ng sama ng loob niya, darating siya sa bahay, nakasimangot siya. Di ba? Ngayon, kung hindi ko yun alam, papatulan ko siya. Right. Yun yung first years ng marriage namin, muntik kami talaga mag-fall apart eh. Kasi hindi kayo maintindihan eh. Nakatulong talaga yung mga, ang dami kong training eh, kung saan training, SLS, mga John Maxwell, basa ng mga libro, ng Bible. Siyempre, Bible muna. Pero kailangan kasi, para meron kang basis, laging yung Bible magsisiro in ka. Tapos, ang problema kasi sa Bible, yung point of application, paano? Renew your mind. How? How? Di ba? Tapos, so, love your wife, offer your life. How? Diba? So, yung mga ganun. So, ako na-realize ko na, yun nga, it's not about my happiness. Okay? Pero, the benefit, halimbawa, bigyan ko kayo sample, dumating si Mrs., init ng ulo. Dati, lalo nung busy pa ako sa work as an artist, darating din ako. Pagod naman ako. So, I was hoping, sikasuhin ako ng Mrs. ko. Tama? Kasi pagod ako eh. Yung pala, may kaaway siya sa church. O may umaway sa kanya, di ba? So, pagdating niya, wala rin siya sa mood ngayon. Banggaan kami ngayon. Parang ano ba to? Di ba? I'm bringing home money, tapos this is how you... Iyan ang isa sa lubong mo sa akin, pagod ako. Anong pakialam ko sa problem mo? Di ba? Yun ang ng mga lalaki. Anong pakialam ko? Ba't puro problema ang binibigay mo sa akin? Anong pakialam ko dyan? Okay, so, na-realize ko na when the wife is acting up, it's not about you. It's her waiting for her safe space. That's you. Now she's comfortable. Na yan. Di ba? Parang kumbaga, magtatanggal ng heels, maglulugay ng buhok. So, magiging totoo na siya. Sa iyo niya yun i-release kasi ikaw nga yung haligi. Tama. Wow. Yeah. Ngayon, kung haligi ka, tapos malambot ka rin, edi kawawa naman yun. So, pag si Mrs. ano yan eh? Ano lang yun eh? Signs lang. Pero hindi yun ang frustration niya. Halimbawa, ba't yung sapatos mo? Ba't yung sapatos mo nandyan? Dati, papatulang ko yun dati. Di ba? Parang, ba't hindi mo ilagay sa lalagyan? Ako nagbabayad ng bahay. Parang, sabi ko pa dati, di ba dapat kukunin mo ako ng tsinelas? Di ba sa pelikula ganun? Di ba? Pagtanggal ng dadala ng tsinelas. Anong klase? Sabi niya, di dapat nagpakasal ka sa pelikula. Di ba? Away na, di ba?
Ano yung natutunan ko? Ito, ano to real life application Okay. Pagdating niya, ang init ng ulo, anong problema? Yung sapatos. Okay, pag kung, alam mo, busy ako, yung ano nga, ano mo yung sapatos dun? Ano pa? Ano? Yung towel, ano pa? Maubusan yan Maubusan kayo na ituturo Tama? Sa totoo naman, kasi babae lang ang nagtatago. Asawang babae lang ang nagtatago para hanapin. Ha? Kami mga lalaki, pag nagtago kami, gusto talaga namin magtago. Di ba? Kasi gusto namin maglaro, gusto namin magano. Ang babae, hindi. Pag nagtago, gusto hanapin. Ibig sabihin, pag nagka-cranky siya, hindi niya nagka-cranky dahil gusto niya mag-cranky. Gusto niya magpalambing, gusto niya magbaso. Tapos sasabihin ng lalaki, dapat sabihin mo, hindi mo nila gagawin yun. Papakita lang nila. Ganon talaga, magkaiba. Kasi kung saktong ganon, baka lalaki yun na pangasawa mo. Di ba? So, pag madali maintindihan, baka lalaki rin siya, di ba? So, hindi madali maintindihan ng babae. So, kaya nga inaaral So, tapos, kaya ang blessed ng mga Christians, kasi may ganito. Wala to sa school, dito tinuturo. Kahit nga sa marriage seminar, dito tinuturo. Family planning lang tinuturo sa marriage seminar. Anong gagawin mo pag nag-away, pag nag-postpartum, pag nag-cranky? Okay, ginawa ko sa misis ko. Ganun. Ano pang... Tapos, mapapansin mo, pababa yung tone niya. Batanggen niya kasi yun tapang yun So pababa. Ako Mindanao tatay ko, Waray nanay ko. So banggaan talaga kami, parang kung matapang ka, mas matapang ako sa'yo. So, ano pa? Okay, ano pa? So kailangan composed ka lang. Yeah. You need an amount of stoicism. Composed ka lang, ikaw yung haligi. Okay, ilaw siya kaya nga pandidilatan ka niya lagi. Ilaw siya. Titingnan niya lahat iispatan niya lahat. Kung ano masama, diba? Ilaw nga Diba? Ikaw si haligi, huwag kang titinag. Do not break. So, tapos, tapos na, pababa yan. Ayos na wala siya maituro. Tapos sasabihin ko sa kanya, ano nangyari? Umupo ka. Tapos hihilutin ko yan sa ulo. Lika dito, sumundal ka dito. Sino umaway sa'yo? Tapos na. Para siyang therapy. Kasi... Mag-isa ka na. Sasabihin ko, mag-base kakain tayo sa labas. Tapos na. Kahit nga walang pangkain sa labas kahit lang maggawa ng cup noodles Tapos na So, ikaw ang term ko dyan, ikaw yung paborito niyang tao, hinintay ka niya. Wow. Sabog na siya dun sa labas, hindi siya kasi ang babae, dadalhin niya yung feelings sa paborito niyang tao. That's right. Di ba? Love language, hindi ko naman kayo kasama sa bahay, ba't ko alam? Di ba? Kasi it's the same wiring Iba-iba lang na expression. It's the same wiring. Expression, specific expression, iba. Pero same wiring kasi isa ang designer si Lord. Yeah. So, ang lalaki, dapat i-contain niya yun. Kasi, papakita mo na ikaw yung shelter ng misis mo. Pag okay na. Pag nagsabi ka sa kanya, yun, susunod na yun. Bakit? Naramdaman niya love siya Yeah. Pag naramdaman niya love siya, magre-respect siya pabalik. Wow. Yeah. So, eto ang matindi. Di ba hindi ka masaya? Tapos sabi lang ni Lord, so hindi, i-love mo lang ng i-love. Hindi nga ako masaya, hindi i-love mo lang. Alam kasi ni Lord, pag nilove mo ng nilove, irerespeto ka. Alam ni Lord na nakakasaya sa lalaki yung respeto. Right. Kaya kung gusto mo talaga sumaya, yung totoong saya, sundun mo lang si Lord. Dun sa hindi masaya ngayon. Wow. Pag sinunod mo yon, ang resulta nun, respeto. Galing. So, ang conclusion ko dyan, sa mga may problema, sasabihin, irerespeto ko lang siya pagka respeto siya. At sabihin ng lalaki, mamahalin ko lang siya pag lovable na siya. So, naging hintayan kayo ngayon. Sino mauuna? Palayo kayo ng palayo. Sasabihin, bakit hindi mo nilalambing yung mister mo, hindi mo nirerespeto? Hindi naman ako nilalove Sasabihin nung sa lalaki, Tol, bakit yung misis mo, di mo pinapansin? Bakit iba na yung nililiit ng chichiks ko? Hindi naman ako love, hindi naman ako nire-respeto yan. So, palayo kayo na palayo. Ang solusyon ng Bible, iikot lang yun Pag nirespeto mo yung asawa mo, minsan matagal. Pero pag nirespeto mo yung asawa mo, magre-respond, magbe-break yan. So hanggang, pag minahal mo yung asawa mo, irerespeto ka niya. So, pag nirespeto ka niya, mas mamahalin mo siya. Mas irerespeto ka niya, mas mamahalin mo siya, mas irerespeto ka niya. So hanggang, ngayon, kung walang gustong mauna, dapat lalaki mauna. Wow. Kasi yung lalaki ang head Kaya it's not about your happiness. Yeah. It's a covenant with the Lord. And our share is to obey. And when you obey, you reap the rewards. Ang beneficiary ikaw. This is the difference of Christ among all the other deities of all the other religions. Yung mga deities na ibang religion, pag inutusan nila yung tao, ang benefit yung nag-utos.
Si Jesus, pag nag-utos si Jesus, ang benefit sa inutusan. Inutusan. Wow. That's marriage in a nutshell. Para tayong nag-counseling, no? Grabe. Hindi ko sinasabi perfect yung marriage namin. Oh, Kaya ako yeah. nga ito natutunan eh. Yeah. Diba? Kasi may struggle eh. Okay, so, Eto Nino, thank you sa grabe sa wisdom and sa knowledge. Ito naman, I also want na makarinig naman ng wisdom and siguro sort of advices rin for engaged couples naman, especially yung mga nagpa-follow sa Life Place na may plano magpakasal dito. And siguro kahit hindi naman sa mga engaged couple, someone who is in their singlehood, no? In their single season, just like JM. Ano yung pwede mong ma-advise, pwede mo ma-share sa kanila, para makaprepare sila wisely for Yeah. for the next season to come. Kung desiring sila, plano nila magpakasal, plano nila magkaroon ng partner in life and soon. Ano yung pwede mo ma-share, Ninong? para kay JM. Para kay JM to. Ang una ko munang sasabihin, tandaan mo, hindi tayo easy to get. Parang baliktad ata, Ninong, no? Si JM yung hindi easy to get. Ito lately ko lang to na-realize. Kasi share ko sa mga young men. Kino-compare ko kasi yung moral decline ng West. No? May post nga ako na I used to think that the West is a lost cause. Kasi talaga with the liberalism and all that. No? So, I thought it was a lost cause until Charlie Kirk. Parang, so, ngayon may revival sa US. No? Yeah. So, God is good. Okay. Yep. Ito ang difference. Kasi kino-compare ko sa Middle Eastern tradition. Kasi nakikita ko, syempre, hindi rin yung perfect. Okay? Ang kukunin mo lang naman kung ano yung tinitingnan mo mas close sa Bible. Exactly. Yeah. Okay, ito ang na-realize ko. Okay? Sa Bible, walang date. Yep. Walang date sa Bible. Old Testament stories, no? Kahit sa New Dating, Testament, dating, walang dating. yeah. Walang dating. Okay? Ang meron lang ito. Single, tapos preparation, and when you're ready, you marry. Correct. Okay. Kaya, sa Middle East, although syempre sa mga extremist na ibang usapan nyo, sa mga extremist kasi sobrang apit talaga ng mga babae. Pero halimbawa, like Dubai, okay? Makikita mo dyan, yung mga moderate, okay? So, na-influence rin ng West. So, ibig sabihin, maganda yung halo nila. Parang yung treatment sa babae, mas maganda. Pero yung traditional values nila, nandun pa rin. Okay. Walang single mom epidemic sa Dubai. Okay. Pansin niya? Okay. This is not to look down on the single moms, ha? Hindi yan, ha? Okay. So, kasi syempre, may mga heroes tayo raised by single moms. Pero sa kanila, ang valid single mom talaga, ang single mom talaga, yung byuda. Yun ang single mom, yung widow. Yeah. Okay? Pag namatay asawa. Pero walang single mom na naanakan lang. Bakit? Pag ginawa ng lalaki yun, itatakwil siya ng pamilya niya. Ang laking kahihiyan nun. Tama? Oo. Inanakan mo yung babae, tapos iniwan mo, itatakwil ka ng pamilya mo. Yeah. Okay. Dito sa mga ganyan, sa atin, nauso na yung mambubuntis, puro panganay ang anak, walang pinakasalan kahit isa, di ba? Yeah. Tapos proud pa. Okay. Bakit ganun? Dito sa atin, high school pa lang may love life na. Tama? Yeah. Yung iba elementary pa lang eh. That's May love right. life na eh. Okay. Sa Bible, walang ganun. Okay? So, ako naniniwala pa rin with all my heart, if we just look deep into the scripture, God's way is always the best way. It's still the best way. Siyempre, merong hindi mag-fit, di ba? Pero halimbawa, hindi ako SDA, pero if we can all have a one day break where everything stops and just focus on the Lord, wouldn't that be great?
I mean, it's good for nature, it's good for Yeah, for the human psyche. Yeah, We get yeah. to recuperate and refresh, 'di ba? Nasabay-sabay, dinner kayo. Yun ang Sabbath eh, ganun Yeah, celebrate. yeah. So I still believe God knows best. Okay? Naniniwala ako diyan. So yung ways ni Lord, pag sinunod mo siya literally, alam ba, kahit family code, mas maganda pa rin siya. Okay? So, pero sa theist o sa Christian na context, okay? Kasi hindi siya mag-work pag hindi. Pag hindi ka naman Christian, hindi siya mag-work eh. Yeah. So, paano sa Bible ang marriage? Ang marriage sa Bible, kaya sabi ko, walang single mom epidemic. Bakit? Kasi yung lalaki, hanggat single siya, ang mindset niya, mag-prepare hanggang maging husband material. Hindi maghanap ng girlfriend. Yun. Galing. Okay? So, anong nangyayari kasi normally sa ngayon, mas nilalagay nila yung energy nila na maghanap ng girlfriend. Oo. Ano yun eh, it's physically and emotionally and financially taxing. Ibig sabihin, demanding yun eh. Pag pumasok ka That's sa relationship, i-maintain mo yung relationship na yun. Okay, so, course. Oh, yeah. you go out, you pay for the Energy, meals, money, time and everything. Yeah, Oo. sleep. Oo. O ngayon, tapos magbe-break kayo. Let's say 5 years o 2 years kayo, break kayo. So anong investment mo doon? Anong ROI mo? Broken Nothing. heart. Yeah. Zero. Oh, imbes na nakapag-save up ka. Right. Oo, so sa kanila, mag-iipon ka, mag-aaral ka, gagalingan mo sa school, tapos mag-iipon ka. Okay, so kung meron silang family trade, family business, o kung magka-career ka, okay, so tapos magsi-save up ka, tapos pag ready ka na, sasabihin mo sa parents mo, Dad, Mom, husband material na ako. Okay? Meron ako na gustuwang girl doon. Kausapin natin. Kakausapin nyo ngayon. Pagpayag yung girl, kasal na agad. Wow. So isipin mo, Oo, so, yeah. yan eh. Kasi family background yun eh. Hindi yung sabi ng iba, kailangan makasama mo yung tao na matagal. Hindi, titignan mo lang yung family niya eh. Tama. That's right. Oo, tinan mo yung family niya. Paano niya itrato yung, kumusta yung parents niya, kumusta yung mga kapatid niya. Makikita mo naman Ganun yun. yung sa Jewish traditions, yun, di ba? Kasi pag maayos yung family, ibig sabihin, napalaki rin siya na maayos. Kasi the fruit Eastern doesn't fall tradition. far from the tree. Correct. Okay, so Correct. titignan mo, kahit di ba kay Abraham, sabi kay Rebecca, my master is looking for a wife for his son, Yeah, Isaac. yeah. O, tinanong nila si Rebecca, okay ba sa'yo? Kasi kung hindi, hindi. O binigyan siya ng gift, binigyan siya ng bride price, ang tawag doon. Binigyan siya ng bride price. Tapos, sa Middle East kasi may bride price siya dowry. Yung bride price, it's the husband's appreciation to the to the bride's family for raising such a beautiful person. Akala ng iba kasi binibenta mo. Hindi. Yeah, okay. yeah. For- Appreciation, gift, Kasi yeah. kung binibenta mo, di dapat pwede mo siya ibenta kahit ayaw niya. Okay? Ngayon, sa mga extremist, yun binibenta. Pero doon sa maayos, hindi. Okay? Kasi kung ayaw niya, hindi pwede. So, hindi yung benta. Okay? So, Yeah. it's showing appreciation to your wife's family. Now, young men, wouldn't it be beautiful if you can do that? Na alam mo, mahal ka niya, mahal mo siya, sandali, have something for your family. Di ba ang ganda nun? Okay, so That's bride right. price ang tawag doon. Yung family ng bride, magbibigay naman ng dowry. Doon sa couple, Okay. parang starting aid na. Eto, mag-uumpisa na kayo, eto, tulong naman ng family namin sa inyo. Okay? Yun ganun umiikot ang culture. Kaya wala silang nasasayang na oras. Correct. Bakit? Kasi kung inubos mo sa mga relationship, 2 years, break. 2 years, 3 Another, years, yeah, break. yeah, 2 years. Para kang negosyo na susunog. Lugi. Lugi ka ng lugi, ng lugi, ng lugi. Tapos so ngayon, tinan mo sa US, ngayon, ang marami, mga non-Christians, magaling mag-start ng relationship. Yep. Magaling rin tumapos ng relationship. That's exactly Hindi right. marunong magtuloy ng relationship. Yeah. So ngayon, pagdating mo yung talagang gusto ko talaga makasama habang buhay, sobrang damaged mo na. Ang problema ito, the memory doesn't go away. That's right. Sobrang damaged mo na. So ngayon, maraming nanakit sa'yo. Oo. So may trust issues ka ngayon. Mm. Yung husband mo, kahit matino, nalit lang ng reply.
'di ba? Trauma. So, Yeah. lalo kung maayos yung tao o babae o lalaki, goes both ways, sa kanya, you will wound the very person who's trying to heal you. So, ganun ang mangyayari. Susugatan mo yung taong hindi nanakit sa'yo. Dahil maraming nanakit sa'yo. Okay, so, ang ano ko dyan, we're not being killjoy. No? We are trying to help you preserve your memory for better memories. No? Kasi memories don't go away. Okay, so, tapos, basta kasi ang fuel ng memory emotions eh. When you are heavily invested emotionally, it burns in your memory forever. Yeah. So, Yeah, yung love, di ba, so, ngayon, Sure. ang tip ko sa mga kalalakihan, lock in. Pag study, be the best student. Okay? Because it's not yet your time to marry. It's your time to study. Then, tapos mo study, lock in naman ngayon sa work. Ito lang iniisip ko lang na the most ideal. Okay? So, lock in sa work. Tapos ng work, learn life skills para ka makapag-put up ng business o ng trade o ng highly developed skill na will give you better returns for your time. No? So, be the best in what you do. Don't settle for an average you because nobody pays good money for average. Wow. I wanna say that again. No? Yan ang problem kasi sa educational Yeah. system natin, which I heard from John Maxwell. Ang sabi ang problem sa educational system, it's designed to produce average Average people. people. Yeah. Kasi halimbawa, hindi ako magaling sa math. Pupukpukin ako ngayon ng parents ko. Ang gift ko, Galingan mo. social studies. Correct. So pupukpukin ako ng teacher, pupukpukin ako ng parents, may remedial class pa ako and all that. Para at least maging average ako sa math. Ang mangyayari, bababa yung stats ko sa social studies. Kasi laging merong trade-off eh. Alam ng mga gamers yan. Di ba? Pag nilagay mo sa speed lahat yung stats mo, mababawasan yung strength mo. Tama? Ganun yan eh. Kasi pag mabilis ka, hindi ka malakas. Pag Correct. malakas ka, hindi ka masyado mabilis. Di ba? Ganun yun kasi pag malaki ka na, Yeah, mabagal Hindi ka mo na. rin talaga makukuha lahat, Oo, eh, no? hindi ka pwedeng tank tapos ano ka rin, assassin. Hindi pwede, bihira yun. So, sobrang gifted mo pag ganun ka. No? So, may stats, nag-ano yan eh, may trade-off eh. Ang problem doon, paglabas mo ngayon sa totoong mundo, average ka. Average. Sa lahat. Exactly. Nobody pays, sabi ni John Maxwell to nobody pays good money for average. Kahit na maganda yung course na Sure. tinapos mo, pero average ka, sorry kasi marami kayong graduate. That's Aha. right. Naiintindihan nyo? Yeah. Kung 1,000 kayong Right. graduate, tapos Yeah. ang demand lang 10 o 100, tapos average ka lang, paano ka ma-employ? Ngayon, ang mangyayari, magtatrabaho ka na hindi mo course, edi nagsayang ka ng pera at saka ng oras. Sana nag-umpisa ka na doon na inaral mo agad. Tama. Naman nakuha nyo. So, Yeah. Focus on your strength, focus on your, sabi ni Chinkitan, yung strength, core competence. Core Find your competence. core competence, your special gifting. Lahat tayo may special gifting. Ako, puppeteer tsaka humorist ako eh. Nabuhay na ako ng gano'n, na-support ko yung family ko, nakalibot ako buong mundo halos. Ang core competence ko. So pag may sinasabi sa akin, hindi ka naman magaling sa ganito, yan lang alam mo, natural. Sa ginagawa ko, wala ka ring alam eh. Tama. Exactly. Di ba? Di ba? Pero in what I do, Love I'm the that. best in what I do. Exactly. No? Oo. At least in my circle, I'm one of the Yeah. best in what I Yeah. do. Yeah. So I can guarantee you, in what I do, you're just, Yeah. parang sabi ni Dr. John Lennox, pagdating sa argument sa atheism and theism, sabi niya, Hindi naman. sabi niya ni Dr. John Lennox ng Oxford, sabi niya, outside the scientist's field of expertise, he's just as dumb as the next guy. Oh. Diba? Ibig sabihin, kahit world famous Tama. scientist ako, diba? Pero sa labas, halimbawa, ang Yun lang expertise ko, talaga kasi. physics. Pero sa labas ng physics, parehas lang kami nung walang alam. Halimbawa, Correct. hindi ako marunong mas magaling yung tubero sa akin magpalit ng tubo. Kasi hindi ako marunong nun, diba? Tama. So, Yeah. so, ibig sabihin, huwag kang mayabang kasi outside your field of expertise, you need everybody else. Tama. Kasi you're just as Exactly. dumb as the next guy. Pero, Wow. for you to give value, to increase the value of your time, na pag kinuha ka ng tao, mataas yung value mo, you have to be the best in what you do. Okay? So, halimbawa, kahit na, di ba, halimbawa,
yung sa school, 'di ba? May subject kayo. Pero dapat meron kang isa na kilala ka doon na ikaw yung so doon mo itututok ngayon. Ngayon, paano mo kasi it takes time to gain the strength kahit nga sa gaming 'di ba? Ano ka kailang ilang games para ka tumaas yung stats. So sa ganito, it takes time paano ka inubos Excel. mo sa may relationship ka na. Correct. Yeah, wrong Oh. relationship. Maubos doon yung oras mo Yeah. So, paano ka ngayon? So, ngayon, pagdating mo sa edad na dapat mag-aasawa ka na, ang taas na ng pressure mo, ba't hindi ka ready? Hindi ka ready. May mahal ka niya. Hindi na kayo handa. Ano, gagawin nyo? Magtititigan kayo. Pag nawala na yung feelings ninyo, puro bills na yung dumating. Kasi pagkatapos ng honeymoon period, fluctuate na, puro bills na ngayon, mag-aaway kayo, tapos sabihin mo, hindi ka na masaya. Tapos, it's not about your happiness. Hindi ganun. Diba? So, focus on building yourself. Be the best version of yourself. Find your core competence. Of course, do everything for the glory of the Lord. Find the Lord's guidance. Find yourself a mentor kasi kahit si Manny Pacquiao may Freddie Roach. Si Manny Pacquiao na yon. Hindi pwedeng walang mas mataas sa'yo. Pag ikaw daw lagi ang pinakamatalino sa grupo, nasa maling grupo ka for growth. Yeah, that's Kasi wala nang space for growth Wala nang doon. Ikaw space for pinakamagaling lagi. Di ba? So, maghanap ka na mas magaling sa'yo, magpaturo ka doon. Okay? Tapos, i-ready mo yung sarili mo. Makikita mo yung time frame Ilang taon ka na ngayon? About 20, 10 years. O may 10 years ako para mag-put up ng ganito, ng ganyan, ng ganyan. Doon mo na focus. Pagdating mo doon, tas naka-ready ka, andali na. Kasi ang girls, na-attract sila sa stability So, yung mga pogi, okay din yung poging-pogi ka, di ba? Pero, pang-start lang yun, kumbaga sa yung JM, sinabi ko take sa note. kalan, pang ganun lang yun Uy, yung Pang-start pogi, di ba? Ganun. Pero pag pag pogi, tapos hindi magaling kausap, nata-turn off na agad yung babae. Parang, ay, pogi lang, wala palang laman, di ba? So, Pero may muscle naman daw. oo. Hindi, yung JM may R&B. Ay, ibang usapan. So, ayun. So, i-ready nyo yung sarili nyo. Pag ready na kayo, madali na yun lahat. Yeah. Okay? Merong ang joke na sabi, tumawag siya dun sa crush niya nung high school. Sabi niya, Jennifer, meron akong sariling business, tapos dalawa yung car ko, ibibigay ko sa isa, tapos meron akong rest house, tapos yung parents ko, naparetire ko kasi talagang I worked hard on this. Tapos ready na, yung bahay na lilipatan natin, ready na. So, everything is ready for you. I really prepared for you. I wanna marry you. Will you marry me? Ang sabi ni Jennifer, oo naman! Pero sino to? Di ba? Kasi ang babae, naghahanap siya ng susundan. Gusto niya sa marriage, That's right. na alam yung pupuntahan. Amen. So kung puro pogi ka lang, di mo alam kung saan pupunta, Exactly. yun para sa mga lalaki. Yeah, Right, right. Stay tuned, stay connected, and if you are looking for a place, Life Place is here for you. Till next time, peace.